Ang taong mapang-unawa ay taong nagmamahal. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 12, verses 28 to 34, and I read it for you. One of the scribes came near and heard them disputing with one another. And seeing what he answered them well, he asked him, "Which commandment is the first of all?" Jesus answered, "The first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." Then the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that He is one, and besides Him there is no other. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength. And to love one's neighbor as oneself. This is much more important than all whole burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." After that, no one dared to ask him any question. Ang mga dakilang kautusan, ang pagmamahal sa Panginoon, ang pagmamahal sa ating kapwa. Kung titingnan po natin, ito'y naging buod ng 10 utos ng Diyos, sapagkat kung ating papansinin, ang kalahati ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos at ang kalahati ay ang ating pagmamahal sa ating kapwa. May sinabi ang ating Panginoon ukol sa kung papaano magmahal sa Panginoon. Ito ay magmahal ng mula sa puso, buong puso, pang-unawa, with whole understanding. At sinabi rin po na ikaw ay magmahal sa Diyos ng iyong buong lakas, buong puso, buong pag-iisip o pang-unawa, buong lakas. Ang taong nagmamahal ay nagmamahal mula sa puso, hindi lamang po mula sa bibig. Marami po sa atin ang mahilig gumamit ng mga mabubulaklak na salita. Napakagaling magsalita. Ang daming pangako na ipinapataw sa kanyang kapwa. Ngunit, hindi naman ito naisa sa katuparan. Hanggang salita lamang. Ngunit kung ikaw ay nagmamahal, ito'y dapat mula sa puso. Nanggaling sa puso. Sapagkat ito isang akto ng iyong pagmamahal sa iyong kapwa at sa Panginoon. Buong pang-unawa, buong kaisipan. Hindi po natin magagawang mahalin ang isang tao o ang Panginoon kung hindi natin siya nakikilala. Hindi mo maaring tulungan ng iba ng maayos kung hindi mo alam kung ano ang kanilang kailangan sa buhay. Magmahal ng may pang-unawa. Inuunawa ba natin ang ating kapwa? Hindi rin po tayo makapagmamahal kung ang sarili lamang natin ang ating ipinaiiral. Hindi natin inuunawaan ang ating kapwa. Kapag nagkamali ang iba, kapag nagkulang ang iba, meron ba tayong sapat na pang-unawa para sa kanila? Magmahal ng buong lakas. Paano tayo nagmamahal? Buong lakas ba? Buong giliw? O nagmamahal tayo ng, pwede na yan, sapat na yan. O ibinibigay natin ng ating buong sarili ang ating makakaya para sa iba. Magmahal ng buong puso, buong pangunawa, at buong lakas. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan mo ang aming puso na magmahal ng buong buo. Mahalin ka, purihin ka, pasalamatan ka, at mahalin namin ang aming mga kapwa, lalo tigit ang mga taong nagkasala sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.